Usap-usapan po ngayon ang nakasaad sa konstitusyon, kaugnay pa rin sa separation of church and state. Attorney Gabby Concepcion, syempre nandito na naman tayo para pag-usapan itong issue ng separation of church and state. To a very limited extent, yes. So ano nga ba itong tinasabi nating separation of church and state? Well, isang konseptong minana lang natin sa mga Amerikano dahil nang dumating nga sila at nasa ilalim tayo ng mga Kastila, talagang namamayani at namamayagpag ang Katolisismo during that time. So, isang transplanted doctrine na sinasabi nila na dapat daw talaga ay hinihiwalay ang mga pamamalakad ng simbahan sa pamamalakad ng Estado. So in any case, talaga napakasalimuot talaga ng topic na to. Very simplistic lang ang gagawin natin today. In essence, sa ilalim po ng Constitution natin, dalawa ang main ideas nito. Unang-una, hindi dapat gamitin ang kabangbayan para sa pagpapromote or pag-establish ng isang relihiyon. At so, paano ba to? Halimbawa, dun po sa mga, kunyari yung pumupunta ng Universidad ng Pilipinas. Okay. Maraming mga magulang nagsasabing, naku, huwag ka pumunta dyan kasi walang relihiyon. In a certain sense, totoo. Kasi dahil nga, bawal gamitin ang pera ng kabangbayan to promote any religion. Okay. Then you cannot use it in state universities. But of course, kung pribado ang isang... Pwede. Pwede, okay. Anong pangalawang idea nitong separation of church and state? Bawal naman na makialam ang ating pamahalaan. Hindi pwedeng pigilan ang isang tao sa pagpapractice ng kanyang religion. Diba? Although it sounds simple, medyo masalimuot ito kasi alam po natin na napaka-komplikado ng sitwasyon sa lipunan. So in any case, kahit na po ganito to, na dapat ang ating Estado walang dapat kinikilingan at walang dapat ipopromote na relihiyon ng ating pamahalaan. And in a certain sense, hindi dapat pigilan ang pananampalataya. Sinasabi din naman ng Korte Suprema sa madaming kaso, actually, hindi naman talaga ito absolute. Hindi absolute na hindi pwedeng makialam ang gobyerno, hindi absolute na hindi pwedeng pakialaman to a certain extent. No? Okay. So halimbawa, sabi nga ng Korte Suprema, kasi dalawa ding bagay yan. Merong freedom to believe and freedom to act. Right. Okay? Yung freedom to believe, yan, absolute yan. Pwede kang maniwala kung kanino mang Diyos yan, kung ano mang paniniwala. Pero yung freedom to act, ibang usapan na yan. So in the end, okay, habang kinikilala natin ang freedom of religion, kailangan din natin intindihin na at the end of the day, kailangan pa rin natin isipin kung ano ang batas. Safety, public safety, public order, di ba? Hindi pwedeng, porkit meron kang paniniwala, you are free to act it out as well. So batas para sa nakabubuti ng yung karamihan. In the end, ang safety. Public security, public safety, public order, in the end, dapat poprotektahan din naman ang kapakanan ng buong lipunan. Alright, malinaw. Maraming salamat, Attorney Gabby. Maraming salamat.